ito ang looking at the glass half full, no? Okay. First ever Miss Universe Asia. So kung ako kunyari ay medyo may challenge sa aking literacy at yung comprehension ko ay medyo para una ko makita, uy, congratulations, sa bagay. Ang sinasabi, lahat daw na makarating sa Miss Universe ay panalo na agad, ano? Pero kasi ang format pala this year, so, merong top 5. Yun pa rin yung competition, ano? But si Chelsea actually just made it to the top 30 ng semi-finalist. She wasn't able to advance doon sa top 12 and top 5. Pero, in a surprise turn of events, after nung pinaka-coronation, no, nag-announce sila ng mga continental queens. Tama ba? Per continent. Oo, per continent. Yeah, merong isa for Asia. Meron for Latin America, meron isa for Europe, North America. At sa atin, si Chelsea sa Asia. Hindi rin lang malinaw kung paano kaya, ito ba'y pre-selected na beforehand or noong actual pageant lang mismo? Oo. Diba? Pero syempre, congratulations na rin kay Chelsea. At least she made history as the first ever Miss Universe Asia. And actually, maraming nadismaya that she wasn't able to advance further into the competition. Kasi actually, hindi na niya narampa tong gown niya nagawa ni Manny Halasan. And, nakita ko parang yung suot niya ay parang supposedly representing the Islamic and both the Christian tradition. Yung national costume niya. Oo, tapos merong parang berhen din. Yes, napakaganda naman. Doon yun sa national costume, pero at least napakita ni Chelsea yung very famous tampisaw walk niya doon sa swimsuit competition. Actually, sabi niya tampisaw kasi she's mimicking yung parang water, parang circular motion of, with her feet. Yan, tama. So, ang ganda ng walk niya. Actually, doon pa lang sa... Baka pwede pasampulan. Ay, ikaw na lang. Hanap na lang tayo ng video niya. Sir, parang uso ngayon yung mga may trademark walk. Yes, sino nga dati merong, yung lava walk? Yan, sino nga ba yung lava walk? Like Catriona. Oo, kasi red yung niya yung gown niya. Akala ko dahil dumadaustos pababa ng bulkan. Pasabog. Pero maganda yung kay Chelsea. Pati sa lalaki, di ba may nag-guest kami dito noon, pageant winner siya, male pageant. Meron din daw siyang trademark walk na nakalimutan ko. Talaga? Oo. Uso na kasi yan. Para ma-identify talaga and maalala mo kung ikaw ba, Pao, kung sasali ka ba sa pageant, sa tingin mo magkakaroon ka ng trademark walk? Siguro, alam mo, kahit hindi mo lagyan ng pangalan yung walk mo, yung mga pageant fans, babansagan nila yung walk mo ng a certain name. Yun talaga yung nilolook forward din kasi ng mga pageant fans. And that walk, any walk of that kind, should be a combination of your natural physiology, your natural movements, plus siguro yung aesthetic concerns mo. Yes, oo. So kung ikaw, let's say, medyo sakang maglakad, kunyari, kasama rin yan sa trademark mo. Sakang maglakad? Kunyari lang. Sakang walk, gano'n? Pwede mas maganda namang siguro ay... Ikaw talaga. Multilateral movement. Pero, hindi mo na, ewan ko pansin mo ba, ito lately, sa mga Miss Universe pageants, patindi yung mga costume. Oh, yes. Mga bahay na parang float sa MMFF. Oo. Diba? Actually, meron gumawa ng thread, nakita ko sa Twitter or sa X, na through the years, yung mga national costumes ng mga Miss Universe Philippines. Grabe na rin yung pag-evolve nung mga NATCOs. Parang pwede mo na ipatira sa mga nasiraan ng bahay. Yung ganong kalalaki, yung mga dala nila. Patalbugan talaga suot sila dala nilang costume talaga. Patalbugan. Pero at least it's also a platform for Filipino designers to showcase, di ba, yung kanilang mga gawa. Lalo na kay Chelsea, maganda yung sabi mo nga na it's a mix of Islam and Christian. Pero agree ka ba? May isa kasing artista na nagsabi, pangit daw yung buong presentation. I mean, nung buong pageant. Actually, Nico, I didn't get to watch the full production nitong Miss Universe. Pero, I don't know, hindi ko alam anong basehan kasi nung pagsabi ng pangit Parang daw, ang isang comment ay parang minadali daw. Parang unlike before na may
may movement, may gradations. Ang nabasa ko, yung mga camera angles daw, hindi maganda. Hindi pinapakita yung ganda talaga ng candidates. I guess some were disappointed. Lalo na dito kay Chelsea. Meron kasi siyang mga angle na fierce talaga yung look niya. Talaga may kita mo yung ganda niya. But I guess it didn't translate so much on TV. And sinisisi nila yung mga angle daw ng camera o lighting. Kasi na matuloy ng camera angle. Yung, kumbaga, the whole production, yun yung sinasabi. Makikita mo, dati kasi, di ba, ang lakas ng kritisismo sa pageant na ito na sexist daw, sinistereotype daw yung mga babae. Pero ngayon makikita mo, 13 of the ilang kandidato ba overall are mothers. Yes. Oo, tama yan, no? At tinanggal na yung 28 years old yung age na limit. So, pwede ka na. Pwede, sige. Tingnan natin. Hindi, kumbaga, dati, alam mo yun, talagang... Oo, pwede na mothers. In fact, I know nung Miss Universe Philippines na pageant, may friend kami. Mom na siya of I think 2 or 3 and she joined. She was representing Pasig, I believe. Yun yung progressive na thinking, no? Kumbaga, inclusive. At walang nililimitahan na ikaw ay priced lamang for your age, etc., etc. Pero, ang sinasabi rin nila, ewan kung paano naha-highlight, pero pati na rin yung advokasya mo. Diba? Yeah, importante yan. Kasing halaga ng itsura mo. Importante yan. Ito si Chelsea, she always speaks about breaking stereotypes. Sabi niya, she's a woman of color. Right. And yun talaga yung advocacy niya. She's always trying to fight for equality. Ito nga si Chelsea Manalo. So, tsaka ang kulay ng Pilipinas ay hindi lamang iisang klase. Diba? At hindi na ito simpleng usapin ng kulay ng balat, etc., etc., or apelido mo. Ito naman. Okay, still on the Miss You journey of Chelsea Manalo, usapang artificial intelligence. Ito po, tinanong ang ChatGPT kung bakit hindi kasama sa top 12 si Chelsea sa top 10 at ang sagot ni ChatGPT, ito. Teka muna, tita, ano ba ang ChatGPT? Sa mga nanonood ngayon, sabihin natin na hindi masyadong versed in the jargon of ChatGPT. So basically ngayon, panahon na tayo ng artificial intelligence. Yes. Diba? So you can ask ChatGPT anything, as in anything you want. Kung facts ba yan, baka pwede na siya maging therapist eh. Parang Google, para siyang Google, pero on steroids. Diba? Correct. Generative AI ang tawag nila eh. Pero eto nga, ang pinakamaayos na gamit ng chat, if you wanna get the best results daw, normally sa English mo siya dapat tinatanong. Yung mga sagot, i-response sa Tagalog daw ay hinahasa pa rin daw. No? So, tinagalog yung sagot, at tinagalog yung tanong, so, ito yung sagot. Bakit kaya hindi kasama sa top 12 si Chelsea sa Miss Universe? Okay. So, ang sagot ni ChatGPT? Ang problema kay Chelsea ay kulang sa pagkukusa. Lagi naghihintay. Lagi raw naghihintay. Hindi sagot po to ng ng AI. Lagi naghihintay na tawagin bago pumunta sa unahan. Siyempre naman, di ba? Alam nga naman pumunta ka doon, di ka tinawag. May tawag doon, atribido. No? O atribida. Sa ganyang kompetisyon, mahalaga ang presence of mind at ang pagiging proactive sa susunod. Kahit hindi tawagin sa top 12, magkusa na lang pumunta sa harap at ipakita ang kanyang kumpiyansa. May tawag doon. O illegal moves. Makapalan na ng mukha yun pag gumanon siya, di ba? Ang pagkukusay malaga dahil dito, nakikita ang pagiging handa at sigasig sa anumang sitwasyon. Hindi dapat alam mo yung sagot ng ChatGPT dito. Para yung estudyante na hindi ready sa recitation. Naghanap na lang ng paraan para may masagot. Pero confident yung sagot niya. Di ba? Pero naman si ChatGPT, sinisi talaga si Chelsea. Oo, di ba? Pero nakakatawa. Kaya naman pala, wala palang pagkukusak, hindi kasali sa top 12. Lesson learned, Chelsea. Maring tinag pa si MJ Lastimosa. Ano kaya sagot dito? Actually, sabi niya, may point naman. Tama ba? Parang yun yung sagot ni MJ. I hope sarcastic din yun. Oo naman, syempre sarcastic yun. Ngayon, sinubukan ko asking the same question ilang hours after. Sa online version ni ChatGPT at ito again, bakit hindi kasama si Chelsea Manalo sa top 12 ng Miss Universe? May problema ba na hindi ko nilagay yung question mark? Baka. Ito ngayon, my God, may bullet points na siya bigla. Oo, diba? talagang parang na yan. Ito, mas matino-tino ito. At totoo, Tita Pao, sabi nila, kung
hindi mo raw gusto yung sagot ni ChatGPT, you have to ask it again. Correct. Because it has a it has a system of correcting itself para i-improve niya later on. So, tanong ka lang ng tanong hanggang ma-perfect. So, mukhang marami rin nagtanong yung ginawa ko tong araw na to. Marami nang gumawa, kaya itong nakuha niya, okay. At parang essay writing student. Yes. No? Diba? Para may intro muna, tapos may isa-isa, enumeration. Paghusga sa bawat bahagi ng competition. So, may iba-ibang kategorya. So, wala na dito kanina yung parang lasing na sagot ni ChatGPT. May tawag sila dyan, hallucinations. Baka kailangan ilagay. Make it more... Sumagot ka na parang lasing. Baka mag-iba yung sagot ni ChatGPT. Diba? Hindi yan joke, ha? Pwede mo sabihin na sumagot ka na parang historiador ka na may insight into human psychology and it will give you the best results. Tingnan mo, halimbawa, bakit hindi Miss Universe, okay? Okay. Tapos, ika-copy ba? Copy natin. Tapos, dagdagan pa natin ng ano. Sumagot ka na parang meron kang degree sa history at okay, try talaga natin yan. Seryoso. Sumagot na parang meron kang degree sa history. Okay. At psychology, behavioral psychology. At tingnan natin kung anong isasagot. Dapat medyo streamlined yung tanong mo talaga. Yan na. Kombinasyon daw ng elementong kultural, psikolohikal at strategic daw. Ang lalim ng Tagalog niya. Diba? Historical context. Nagbigay pa siya ng background. Oo. Tapos, ang socio-cultural at ang pageant politics. Alam mo, mawawala ng trabaho ang mga taga-recto dito. Yung gumagawa ng mga term paper noon dahil may ChatGPT na. Oo nga. Diba? Alam mo, pwede ka magkaroon ng mga scripts sa news. ChatGPT lang gamit mo. Sa lagay na to, libre pa to, ha? Hindi pa to yung binabayaran. Pero syempre, meron ding mga hindi kaya gawin ni ChatGPT. Gaya na? Yung human element. Sometimes, hindi pa niya masyado mag-grasp yung context ba nung gusto mong sabihin. Parang yun yung napansin ko sa kanya. Pag minsan papa-explain ko isang topic, hindi niya masyado pang maano. Kuwari, ipapasummarize mo yung house hearing. Ginawa mo yan. Trinay ko gawin yun. O kasi naman, 14 hours ang house hearing. Summarize. Diba? May mga hindi pa siya yung mga context ng ano. Baka kasi so, hindi ka tinanong. Or hindi mo sinama siya. Hindi siya updated ata ang ano doon. Dapat tinanong mo ulit. Pag tinatanong mo kasi sa ulit, gagawa siya ng paraan, magpapabibo siya sa'yo. Ngayon ito, inisip ko kanina habang nagka-countdown si Direk, ano? Nagtanong pa ako, nagbukas ako isang ChatGPT window. At ang tanong ko ay, paano kaya si Pauline Versosa ng One News Now ang representative ng Pilipinas? Oo. Hindi ko tiyak kung anong particular dahilan kung bakit hindi si Pauline Versosa ang naging sa One News. Pero maari may mga kadahilanan sa likod ng desisyon tulad ng pamamahagi ng responsibilidad at network decision at pagpili batay sa skills. Ayan, ha? Pero hindi ang kalokohan ko, hindi ko sinama ng Pilipinas sa Miss Universe. So dapat i-fine-tune natin sa tanong niya. Okay. Naku, baka maano na ako sa ChatGPT na kasama ka na talaga dyan. Bakit di na ako naging House of Representatives? Mapasok na yan sa brain ni ChatGPT na... Tsaka markado kasi kung anong ini-input mo sa kanya, di ba? Pinasummarize mo yung house hearing sa kanya kasi. Yun lang. So alam niya na. Yung babae kasi ito mahilig sa shortcuts. Naku, 14 hours kasi ba naman yung hearing na yun, di ba? Sabi ko, parang ang hirap panoorin to lahat ulit. Pero mamaya, ifa-fine-tune natin yung mga sagot niya, yung mga tanong.